Wala. Nasira ang isang sasakyang minamaneho ng isang pulis nang mahulog sa bangin sa gitna ng masamang panahon sa Balamban, Cebu kanina umaga. Ayon sa mga otoridad, galing sa bayan ng Asturias ang kotse nang maabutan ng baha sa barangay Kansumoroy. Tinangka nitong umatras pero natangay ng baha at nahulog sa banging mahigit 20 talampakan ang lalim. Nagkagalos ang driver na agad na respondihan. Ang ulan sa Balamban, dala ng bagyong Wilma na ngayon isa lang low pressure area. Magandang hapon po. Naaresto sa Navotas ang lalaking sangkot umano sa gang rape ng sariling anak na menor de edad sa Leyte. Ang mga kasama niya ng halay, mga kaanak din mismo ng biktima. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Nasabat ng PNP Maritime Group ang motorboat na ito sa Navotas. Target ng mga pulis, ang nakadilaw na lalaking isa sa mga pasahero ng motor bangka na patungo raw sana ng Bulacan. Gumamit siya ng rented bangka from Navotas Fishport and supposedly tatawid siya ng Bulacan. Apparently, sa binigay na description ng informant natin, doon sa kulay ng bangka, sa picture ng subject natin ay nagmatch naman ito. Sangkot ang suspect sa kaso ng qualified rape sa Leyte. May ilang taon na ang nakalilipas. Sa impormasyong nakarating sa PNP Maritime Group, ginang rape ng suspect ang anak niyang minor de edad kasama ang dalawang iba pang kamag-anak mismo ng biktima. Yung kanyang victim po ay ang kanyang panganay na anak doon sa probinsya ng Leyte. Actually, 3 sila na accused dito. Isa yung stepfather ng victim, isa naman yung tito or kapatid ng nahuli namin. And then itong last na tatay mismo ng victim. Accordingly, yung victim ay pinagpapalit-palitan ng stepfather, uncle at ng tatay. Ang amain ng biktima, pati ang tiyuhin nito. Una nang nadakip ng mga otoridad. Patuloy namin sinisikap na makuna ng panig ang pinakahuling suspect na nadakip. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Kahit may itinakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang Agriculture Department, mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa NEPA Q-Mart, umabot po sa 350 pesos ang kada kilo ng laman, habang 420 pesos kada kilo ng liempo. Mas mataas po yan sa MSRP ng DA na 330 pesos sa kasim at pigi at 370 pesos para sa kada kilo ng liempo. Mas mataas din sa MSRP ang presyo ng karneng baboy sa retail market sa Maynila. Umabot kasi ng 400 pesos ang kada kilo ng laman, habang 450 pesos naman ang kada kilo ng liempo. Bahagya pang mas mahal sa karneng baboy ang kada kilo ng galunggong na umabot na ng 400 pesos kada kilo. Ang sibuyas naman 300 pesos ang kada kilo sa parehong mga pamilihan. At dahil palapit na nga ang Pasko, magpapakalat ang matauhan sa mga pamilihan para maiwasan ang hoarding, profiteering, panic buying at iba pang posibleng kaguluhan. 2 linggo bago ang Pasko, ramdam na ang Christmas rush sa Dinarayong Divisoria. At nakatutok si Dano Tingkongko. Masikip, maingay at matrafik ngayon sa Divisoria 2 linggo bago magpasko. Pero sa mga gustong makasulit sa pagbili, sadyang malakas ang hatak ng DB. Sina Sheila at Bel nga napagkasya ang 2,000 pesos na budget para may pangregalo sa kanilang Christmas party. Mga laruan para sa 20 bata, may natira pang pasalubong para sa anak. Ang mga laruan kasi at ibang pangregalo 35 to 200 pesos. Wala pang tawad yan. Sa damit pambata, merong 50 pesos. Wholesale price. Mas mura kasi. Kapag marami kang bibilin, mas mura talaga. Dito pwede kang tumawa, di ba? Sa iba naman, fix na yung prices nila. Si Jackie at asawa niya, DB rin ang punta pero hindi pa para sa pamasko. Wala mo pang Pasko. Kailan mo plano mo bili noon? Pag nakuha na yung 13-month pay. Wala pa eh. Uy, tagal-tagal pa eh. Pero kung halimbawa nakuha mo na yung 13th month pay mo, nasa magkano magiging budget mo? Pang syempre, Pamigay, ganyan. siguro, Alisin mo pagkain ha? alisin yung pagkain, pang pamigay lang. Mga pang-gift, siguro mga 7 kilo.
Mula pang regalo hanggang palamutit, pambalot nandito na. Ang wrapper na 20 pesos for 5 pieces, lahat na ng klase. Pati paper bag na 10 to 15 pesos kada isa, depende sa laki. Kung peperahin na lang ang pangregalo, may mga angpaw na mula 1 peso sa laking kasya barya hanggang 3 for 100 para sa pinakamalaki. Kulang pa ba ang dekorasyon sa bahay? Pwede pa maghabol ng Christmas tree dito na 2,500 hanggang 5,000 pesos, depende sa laki. Tadta rin yan ng mga pasabit na 3 for 100 hanggang 600 pesos na pack of 12, depende sa budget. May mga taka rin na 100 hanggang 150 pesos, ikaw nang bahalang magpinta. Ang ibang palamuti na mula 150 to 400 pesos, pwede pang tawaran. Pinapaubos na kasi ng ilang nagtitinda. Ang bintahan kasi mababa na, bagsak na be. Kasi sa dami-dami na nagtitinda at saka marami online. Ang mga kalakal namin may 250 na lang nga, may 200 na lang nga, basta may bibenta. Para sa GMA Integrated News, danating ko nakatutok 24 oras. Full of blessings ang 2025 para sa Mr. and Mrs. na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. Ang nilulook forward nila for 2026, alamin sa chika ni Bea Pinlac. Brought me to the most beautiful reward. From tying the knot, opening a new business, and traveling para sa kanilang honeymoon, full of blessings ang 2025 para kanila E.A. Guzman at Shaira Diaz. May pinaghahandaan na raw ang newlyweds for 2026. Planning to have a baby. But no pressure. Yeah, no pressure. Kung yung bibigay ni Lord, di ba? Pero yun talaga yung goal namin is to have a baby. This our very own coming 2026. bundle of joy. Yes. Sana. Back to working out na rin sina E.A. at Shaira na sinimulan nila by doing their first fun run together. Kailangan namin bumalik ulit sa pagiging fit. Diba? Siyempre, mahal din namin yung work namin and then mahal din namin isa't isa. Ang pinakamahalaga doon, siyempre nagpe-prepare na kami, 'di ba, sa ating family, Yes, 'di ba? Malapit na, malapit na. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nabulabog ang mga residente sa isang barangay sa Legazpi City, Albay nang mamataan ng isang sawa na lumalangoy sa baha. Muntik pang makapasok ang sawa sa bakuran na isang bahay. Agad itong hinuli ng mga residente na i-turnover ng sawa sa Albay Park and Wildlife. Unang weekend ng Disyembre, sakit sa ulo agad ang bumungad sa mga motorista dahil sa naparalisang traffic sa Marcos Highway kagabi. Mula sa Antipolo City, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav, matindi pa rin ba ang traffic? Ivan, biro ng ilang netizen, mukhang nagkasabay-sabay ang mga Christmas party nitong weekend. Kaya naman nagkabuhol-buhol ang traffic sa EDSA, pati na rin dito sa Marcos Highway. Kung hindi gapang walang galawan ang mga sasakyan kagabi sa Marcos Highway, Pamarikina at Antipolo. Merong inabot ng 3 oras galing pang Mandaluyong. Hanggang 5 oras ang kalbaryo ng iba. Muntik na raw silang magpamorningan sa daan. Yan ang aking mga kaibigan. Lakad na lang para ang ilang naipit, naglakad na lang. Tila napaaga nga raw ang alay lakad sa Antipolo. Naipon sa labas ng ilang mall ang mga commuter na naghihintay ng masasakyan. Nagkatuwaan na lang ang ilang netizen at inisip na mistulang higanteng Christmas lights ang ilaw ng mga nakatigil na sasakyan. Komento ng isang netizen, ang wala pang 30 minutong biyahe, naging triple. Dinaig pa raw ang pag-uwi sa Laguna. Sagot naman ng isa, naglakad na lang sila pero traffic pa rin dahil sa mga rider na nasa daanan ng tao. Ang isa pa nga, sumakit na ang paa sa paglalakad. At biro ng isang netizen, sa haba ng traffic, nagkaroon na siya ng love life. Umabot ang pila ng mga sasakyan mula Cainta at Antipolo hanggang sa Marikina at Quezon City. Mismong si MMDA Swift Traffic Action Group Commander Bong Nebriha, kalahating oras daw naipit sa traffic, gayong 1 kilometro lang ang biyahe niya. Wala naman daw vehicular accidents at road reblocking kagabi, sabi ng MMDA. Sadyang marami lang sasakyan galing sa C5 at EDSA. Noong Biyernes nga, bumigat ang rush hour traffic sa EDSA. Ayon sa MMDA, pinalala pa ito ng mga naitalang 23 road crash incidents at 8 stalled vehicle incidents mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Lumuwag naman daw ang trapiko sa ibang bahagi ng EDSA bandang alas 8 ng gabi.
Nakatutok na raw ang deployment ng traffic enforcers ng MMDA sa choke points at intersections sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kanina maluwag na ang daloy ng trapiko sa Cainta Junction pa Marcos Highway. Sa eastbound lane ng Marcos Highway pa Antipolo, mabilis din ang biyahe kanina. Wala ring traffic paakyat ng Masinag. May kaunting pila sa U-turn slot pero hindi raw nagtatraffic. Sa westbound lane pa Katipunan, light to moderate ang trapiko. Ivan, kung dadaan naman kayo ngayon dito sa Marcos Highway, kahit medyo paulan-ulan ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane. Ivan? Ingat, maraming salamat, Mav Gonzalez. Nagpaulan sa Eastern Samar at iba pang lugar ang bagyong Wilma bago ito humina bilang low pressure area. Sa bayan ng Dolores, Eastern Samar, 10 barangay ang binaha. Nakatutok si James Agustin. Malakas na ulan at daluyong o storm surge ang tumama sa Hilabaan Island sa Dolores, Eastern Samar sa unang landfall ng bagyong Wilma kagabi. Nasa 47 bahay ang pinasok ng tubig, isang bahay ang nawasak. Ang worry lagi namin yung after typhoon kasi nga yun, may mga nasisirang mga bahay, yung mga bangka, at ang pinaka-worst na hindi nakakapalaot yung mga tao. Kanina pinauwi na ang nasa 13 pamilyang lumikas, lalo't maganda ang panahon at mas kalmado na ang dagat. Alas 11 ng umaga na muling payagan ng Coast Guard Station Eastern Samar ang muling pagpalaot ng mga sasakyang pandagat. Kabilang na po yung mga bangka dito sa Barangay Hapitan na ginagamit ng mga residente patungo dun sa Hilabaan Island kung saan unang naglandfall ang bagyo. Umabot sa 10 barangay ang binaha. Kalamitan sa kanila kasi yung mababang barangay. May ilog sa kanila, umaapaw yung ilog na galing din sa mga upstream barangay na mga tubig. Sa Barangay Kaglawan, abot binti ang taas ng tubig. Sa Barangay Hapitan, pinasok ng tubig ang evacuation center. Inilipat ang 5 pamilyang doon lumikas. Namahagi ng relief goods ang LGU sa mga binahang residente. Pag tuloy-tuloy po kasi ang ulan, sir, kaagad po tumataas ang tubig. Kasi mababa po dun sa amin. Mahirap, sir, kasi lalo na ngayon, taniman ng palay. Sa Dumangas Port sa Iloilo, pila ang mga truck dahil sa kanseladong biyahe. Sa buong Region 6, mahigit 500 rolling cargos at mahigit 1,000 pasaherong stranded sa mga pantalan. Niresume na kaninang alas 11 ng umaga ang mga biyahe sa dagat sa Iloilo. Landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Bicol. Sa Santo Domingo, Albay, isang bahay ang nasira matapos matabunan ng gumuhong lupa. Agad nakalikas sa mga nakatira roon. Nag-landslide din sa tabing kalsada sa ilang barangay sa Presentacion, Camarines Sur. Gayon din sa Panganiban, Catanduanes. Bumaha naman sa ilang lugar sa Pitogo, Lopez at Gumaca, Quezon. Pati tulay na nag-uugnay sa Gumaca at Pitogo, tumagilid at nasira ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Humina bilang low pressure area o LPA ang dating bagyong Wilma na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, halos humalo sa shear line ang LPA na huling namataan sa Balud, Masbate. LPA ang nagpapaulan ngayong araw sa ilang bahagi ng Western Visayas at Mimaropa. Shear line naman ang nakaapekto sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Quirino, Aurora at Isabela. Habang northeast monsoon o amihan ang nararanasan sa Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Cagayan Valley, pati na rin sa Ilocos Region. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, ramdam na nga ang kagat ng lamig ng amihan sa ilang lugar, gaya sa Baguio City na 13.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura ngayong araw.